Antipolo. Madalas, pag sinabing waterfalls, hinulugang taktak ang unang naiisip ng mga tao. Pero alam nyo ba na may nahanap na naman akong waterfalls na bukod sa maganda na, ay konti pa lang ang nakakaalam. Ito, San Isidro Falls. Isa na namang adventure to. Tara, samahan nyo ako ulit. "8:30 na nang umalis ako ng bahay kaya napakainit na. In-expect ko na din na marami ng tao sa falls. Super long weekend kasi. Umakyat lang ako ng Antipolo, lumusot ng Sumulong Highway, at dumiretso ng Marilake. Pagkatapos nun, nagloko na ang GPS ko kaya wala akong choice kundi magtanong-tanong. Bossing, alam mo yung San Isidro Falls? San Isidro, malayo pa yan. Malayo pa? Diretso pa? Pag mula dito hanggang doon, 1 hour, tapos takbong pogi na yun. Eh, takbong pangit bro. Pag takbong pangit, 30 minutes. San Isidro po? Pero balik kayo dito. Yung unang kanto, papasok, kanan kayo dyan. Okay. Dito, tanong na kayo dyan. Yan ang kanto. Malapit na yun, sir? Malayo Medyo malayo. Sir, mga 20 minutes siguro, 15 minutes pag Sige boss, salamat. Pero simentado naman. Thank you, thank you. At sabi, galing dito mga 20 minutes. Malapit lang. Mostly, sementado naman ang daan. May mga parte na nasisira na ang kalsada pero overall, kayang puntahan kahit scooter o sedan. After mga 30 minutes, narating ko na ang pinaka-entry point papuntang falls. Mula dito, kailangan ng lakarin dahil hindi na kayang pasukin ng kahit na anong sasakyan. Dito po. Hindi na makakadiretso po doon. Lakad lang. Dito po. Dito po iwan. Okay, so kakarating lang natin at yung mismong kanto na yun, may parking space na doon. Kailangan mo na mag-park dahil hindi na makakadaan ang sasakyan dahil dito. So, ayan, sobrang putik na yan. Dito hindi nakakaya ng motor to kung pang off-road yung motor mo yung mga ngayon papunta rito. Ang ano ko is mag-waze talaga kayo or Google Maps kasi ang hirap i-explain kung paano puntahan dahil isang napakahabang kalsada pagpasok dun sa kaliwa galing Marilake. Magtanong lang kayo na magtanong, mararating nyo kasi technically pag alam mo ang dali niyang lang puntahan, wala lang masyadong signages or directions. Yan ang nangyayari kapag wala ng exercise, hinihingal na agad. Dalawa yung kalsada, hindi ko alam kung saan ang tama. Mini mo dito tayo. Okay, saan yung papuntang falls? Dito ka baba, sa kakanan. Ito? Lalakaran ko na to? Ito? Sige, sige, salamat. Okay. So, ito din yung nandun ako kanina. So far, maliban sa sari-sari store, wala pa ako masyado nakitang mga tindahan. So, hopefully may tindahan doon mismo kasi hindi pa ako nag-almusal, wala akong dalang pagkain. Sobrang unprepared. Don't try this at home. San Isidro Falls, buti napansin ko kasi hindi masyadong kita. Gate fee 5 pesos. So dito daw ang daan. Okay, ito na yung tulay na nakikita ko sa mga napapanood kong video. Ingat lang tayo dahil matibay naman yung kawayan yan pero madulas. Oops, gumagalaw talaga siya. May gewang. Pero at least alam na natin na nasa tamang lugar tayo kasi yun yung napanood kong yung tulay na yun yung napapanood ko eh. Ayun, this way. San Isidro. Doon. Ganun pala. So far sa nakikita ko, hindi pa talaga siya ni-ready para sa maraming turista. Yung daan, hindi pa sementado. Kahit motor hindi makadaan. Putik pa. Wala din gaanong signage.
So dalawang bagay yan eh. Either gusto mo yung convenient, madaling puntahan, hindi ito yun. Pero ang advantage sa ganitong lugar ay mas nandito pa yung natural na itsura ng lugar. Ako personally, pag adventure ang hanap ko, ganito yung gusto ko, yung adventure talaga, adventure eh. Siyempre ibang usapan pag kasama ko yung pamilya ko, lalo na yung mga anak ko tsaka yung mama ko. Ayun, yun nakikita ko na yung tubig at ayun, parang may ano na dito. ₱50, please come in, we're open. Morning po. Pasok po. Bukas po ba? Apa, 50. Okay, so wala raw tinda sa loob, so magugutom tayo. Yung senior, medyo negative. Lalo na pag gantong umuulan. Pero maliban doon, okay naman. Nakalit yung headlock. Ayun, may mga tao na. Okay, so gagawa ko na ng b-roll to para makita nyo. Let's go! Okay, so nandito na tayo sa San Isidro Falls. So, solid ang ganda dito. Sobrang natural pa. Ito yung natural na itsura niya. Nilagyan nila ng cottage, mga ilan-ilan, ₱300. Tapos gaya nung nabanggit ko kanina, ₱50 yung entrance, ₱20 yung parking. Pero dahil mag-isa lang ako, hindi na ako kumuha ng cottage. Nilagay ko na lang sa ilalim ng puno yung gamit ko. Okay lang naman, may enjoy, mababait naman yung mga tao. So yun, susubukan natin to. Malalim daw, 30 feet. So yung pinakabungad is malalim pa rin, lagpas tao. So siguro saglit na tayo dito kasi wala tayong kasama. Pwedeng mag cliff diving na ron. Kanina may mga tumatalon, kaso hindi ko na nakuunan kasi kakarating ko lang. Gusto ko sanang tumalon kaso wala yung monopod ko eh. Sayang naman, hindi rin mabibidyoan. Tsaka wala tayong kasama, wala masyadong tao. Pag may nangyaring masama, baka walang tumulong sa atin. Liban ko sa falls na may magandang catch basin, meron pa pala rin isa. Kadugtong lang niya. Ayan o. Medyo adventure lang yung pababa. Wala siyang daan talaga pababa. So hanap ka lang ng daan sarili mo. Pero maganda, ang ganda dito. Malalim nga yung tubig. Palayo lang ako konti, lubog na agad ako. Sa panahon ngayon, bihira na tayong mabiyayaan ng ganitong pagkakataon. Ang maramdaman na parang parte ka ng kalikasan. Kung may isang dahilan kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito na siguro yun. Ang maramdaman, ang saya, na para bang solo mo ang mundo. Marami pang lugar na kagaya nito, kaya lagi nyo akong samahan. Malakas yung ulan. Ang alam ko, delikado to pagka mga ganitong fresh water, lalo na itong mga ilog tsaka falls. Alsa tayo, tsaka lupa yung dadaanan natin, mahirapan tayo muli. Sayang. Sarapan naman dito. Pero sorry, yung mga tropa, next time sana may sama ko dito. So yun lang, maraming salamat. This is Axel, and as always, go forward and accelerate. Bye! Nakapunta na ba kayo sa Paglitaw Natural Pool sa Tanay? Kung hindi pa, panoorin nyo tong video na to. Isa yun sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko sa Tanay.